Magandang araw. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, August 1, 2025. Narito ako ngayon sa Bachmann Facility sa pagitan po ng Sorsogon City at ng Manito, Albay. Kung saan kanina lamang po ay nasaksiyan natin yung inauguration ng 22 megawatts Tanawon Geothermal Power Plant. Ito po ay kaya niyang mag-produce ng 22 megawatts na kuryente at kayang mag-supply ng aabutin sa 22,000 na mga households na nagkukonsumo ng 1 hanggang 2 kilowatt per hour. Ito po ay proyekto ng First Gen Corporation at ng Energy Development Corporation. Ginawa sa loob ng 27 months. Mahigit 2 taon, no? At ginastusan po ng humigit kumulang 7 billion pesos, no? Napakamahal. Alam nyo talagang ang geothermal power plant ang siyang pinakamahal sa lahat ng mga renewable power plant. Pero ito naman yung pinaka-reliable. Alam nyo yung geothermal power plant kayang mag-produce ng kuryente 24/7. Wala pong disruption. Hindi kagaya sa solar power plant, pagka kulang yung init, kulang din yung kuryente. Sa wind naman, pag kulang yung wind, kulang din yung kuryente. Pag sa hydropower plant, pagka kulang yung supply ng tubig, ay mahina rin yung supply ng kuryente. Unlike po sa geothermal power plant, 24/7 daw itong magsusupply ng 22 megawatts. Kung tayo po, dependent po sa solar, kung may bagyo at patulad ngayon, 2 linggo walang araw, wala rin tayong power. Kung dependent tayo sa wind, kung walang hangin, wala rin tayong power. Geothermal is the most reliable source of energy and the only energy sa ngayon that will give us energy security. Kaya ito po, sinasabi ko po, hindi lang po dahil sa taga-DOE ako, pero let us protect this project and let us support this project because this will lead us to energy sovereignty. Itong Bachmann Facility, matagal na po ito dito sa Sorsogon at Albay. Ito po ay may kabuuang 190 megawatts na pinuproduce na kuryente. At iniaambag po sa National Grid Corporation na siya namang isinusupply sa mga kooperatiba natin. Nakakatulong yung facility na ito na makadagdag doon sa kakaunti lamang na renewable energy sources ng Pilipinas. Alam nyo, malaking bagay sana kung mas malaking porsyon ng ginagamit nating kuryente ay mula sa mga renewable resources para mas mura. Kaya lang, nakakalungkot, ang Pilipinas hanggang ngayon ay reliant pa rin tayo sa fossil or mga diesel power plant, kaya talagang mahal yung kuryente natin. Pero target naman ng DOE at ng gobyerno ng Pilipinas na pagdating ng 2040, mas taasan pa yung mga renewable resources. So ang ginagawa ng DOE ngayon, we are pushing for indigenous fuel, which is wind, solar, geothermal, hydro, gas, ano pa? May biomass pa. Yung mga waste to energy natin, no? Basura, or yung mga, sa mga palay, or sa mga sugar cane. So narito mismo ako sa loob ng planta. Makikita nyo po, ito yung kanilang, dyan ang gagaling mismo yung supply, no? Yan yung power plant nila. Ito naman ay meron silang coolant kasi mainit yung geothermal no? So meron silang cooling tower. At syempre nakita nyo naman dyan kanina, yan sa background ko, yan yung dinadaanan ng supply papunta ng NGCP. At kasama ko naman yung mga local media from Sorsogon, from Albay and Manila na nagko-cover po nitong event. Alam nyo, ako personalmente ay humahanga sa mga ganitong klase ng investment dito po sa Albay at Sorsogon dahil yun nga, ito po ay renewable o hindi po ito nakaka-pollute. Sa katunayan, kaya nitong makapagbawas ng libo-libong mga carbon emissions taon-taon, no? At mababawasan ang mga green gases natin or greenhouse gases na siyang nagpapainit din ng ating mundo, no? So malaking tulong po itong investment ng Energy Development Corporation sa kabila ng sobrang mahal gawin, pero dahil sa pagmamahal nila sa environment, no, mas pinipili nila yung ganitong klase po ng investments. Not everyone has the capability to develop a baseload facility that is not only viable but also resilient, reliable, and environmentally sustainable. So yan po ang latest muna na istorya ni Rabasero
o ni Vince Villar mula po rito sa Sorsogon City sa Bachman Facility. Magandang umaga sa inyong lahat.